PBBM, galit na sa China? Ubus na ba ang pasensya? Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang ibalik ang Typhoon missile system ng Amerika kung titigil ng China sa pangaharas sa mga Pilipino sa loob ng ating teritoryo. Walang ibang bansang pwedeng magdikta sa Pilipinas kung paano i-deploy ang mga assets sa teritoryo nito. Matapos muling manawagan ang China sa Pilipinas na alisin na ang Typhoon missile launchers ng Amerika na nasa bansa. Sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang deployment ng mid-range capability missile system sa bansa ay magdudulot lamang ng tensyon at samaan ng loob sa rehiyon. Tinawag din ni Mao na mapanganib at irresponsable ang hakbang na ito ng Pilipinas. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat. Alam mo bang may isang bagay na kahit anong gawin mo, hindi mo basta-basta pwedeng kunin. Isang bagay na kapag inagaw mo, siguradong hindi papayag ang tunay na may-ari. Teritoryo. Pero ano ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Ang China walang takot, hindi sila nahihiya at walang tigil sa pag-aangkin. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Matagal na tayo nagtitimpi, matagal lang pinapalampas ng Pilipinas ang harassment sa ating mga mangingisda, ang pagbangga sa ating mga bangka, ang pagbabato ng water cannon, at ang nakakagulat na pagpapuputok ng laser sa ating mga sundalo. Pero ngayon, nagbanta si PBBM, mukhang may ibang usapan na ito. Stop claiming our territory, stop harassing our fishermen, stop your aggressive and coercive behavior. Diretso, walang paligoy-ligoy, pero sapat ba ito para mapatigil ang China? O lalo lang ba nilang pag-iibayuhin ang kanilang panggigipit? Nitong nakaraan naglabas ng matinding pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang panayam sa Mactan Cebu International Airport. Isa lang ang hinihingi ng China, alisin ang Typhoon missile launchers na dinala ng Amerika sa Pilipinas. Pero bakit tila sila ang galit? Bakit tila sila ang agrabyado? Hindi naman natin tinatanong kung anong armas meron sila. Hindi natin sila sinisita kung anong depensa ang ginagamit nila. Pero sila, paulit-ulit ang demand. Tanggalin natin ang missile system na idineploy ng Amerika sa Luzon, na tila ang China ay natatakot sa Pilipinas. Kung tutuusin, may kasagutan si PBBM dito. Napakasimple, napakalinaw. Tigilan nila ang ginagawa nila. Ibabalik ko lahat yan. Kung hindi nila iyon inaangkin, wala tayong dahilan para mag-armas. Kung hindi nila ginugulo ang ating mga mangingisda, wala tayong dahilan para humingi ng depensa. Kung hindi nila sinasaktan ang ating mga tropa, wala tayong dahilan para lumaban. Pero, kaya ba talaga ng China na tumigil? Kaya ba nilang iwanan ang West Philippine Sea? Kung papabasehan ang kasaysayan, isang bagay lang ang sigurado. Ang isang bansang sanay mag-angkin, hindi basta-basta sumusuko. Pero ngayon, hindi nakatahimikan ang sagot ng Pilipinas. Hindi na simpleng diplomasya ang pantapat sa China. Kaya ano ang mangyayari pagkatapos nito? Magpapadala ba ng mas maraming barko ang China? Magpapadala ba sila ng mas maraming Coast Guard para takutin tayo? O talagang titiklop sila at aalis sa ating karagatan? Isa lang ang sigurado, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na lang tayo basta-basta magpapagamit. Hindi na lang tayo tatahimik. Hindi na lang tayo basta magtitiis. Ang tanong, matatakot ba ang China sa babala ng Pilipinas?
o maghahanda lang sila para sa susunod na hakbang. Kawikaan 10 verse 30, ang matuwid ay hindi matitinag kailanman, ngunit ang masama ay hindi mananatili sa lupain. Ang ating bansa ay matagal lang nagtsatsaga sa mga pagsubok at hamon na dala ng iba't ibang puwersa, kabilang na ang puwersang gustong umangkin sa ating teritoryo. Ngunit tulad ng sinasabi sa Kawikaan 10 verse 30, ang matuwid ay hindi matitinag kailanman. Ang Pilipinas ay may matuwid na hangarin, ipagtanggol ang ating soberanya at pangalagaan ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga mangingisda. Tulad ng isang bahay na nakatayo sa matibay na bato, ang bansa natin ay may pundasyon ng katotohanan at katarungan. Kung tayo ay mananatili sa paninindigan at patuloy na aasa sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo kayang itumba ng sinuman. Ngunit ang mga may masamang layunin, kahit gaano pa sila kalakas, ay hindi magtatagal. Tayo ay magpapatuloy sa panalangin, pagkakaisa at sa paninindigan para sa tama. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ngayon nang may kababaang loob at pananalig. Salamat po sa inyong paggabay sa aming bayan, sa pagbibigay sa amin ng matuwid na pinuno na handang ipagtanggol ang aming teritoryo. O aming Panginoon Diyos, alam naming ikaw ang tunay na tagapagtanggol ng aming bansa. Alam mo ang bawat laban na aming kinakaharap, mula sa mga panlabas na banta hanggang sa mga pagsubok sa loob ng aming lipunan. Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Ikaw ang aming sandigan sa bawat digmaan, pisikal man o espiritual. Idinadalangin namin ang mga namumuno sa aming bansa o aming Panginoon Diyos. Bigyan niyo po sila ng karunungan, tapang at tamang direksyon upang mailaban ang aming karapatan ng may katarungan at integridad. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso, lalong higit ang mga kaaway upang magkaroon ng kapayapaan at ipakita mo sa kanila ang tamang daan. O aming Panginoon Diyos, inaalay din namin sa iyo ang bawat tagapakinig at nanonood ng mensaheng ito. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya, pag-alamin niyo po ang kanilang damdamin sa pagmamahal sa aming bayan at bigyan niyo po sila ng liwanag upang laging ipaglaban ang katotohanan. Naway manatili sa amin ang iyong kapayapaan o aming Panginoon Diyos. Gayon din ang inyong hustisya at iyong pagmamahal. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa patuloy po ninyong pag-aalaga sa amin at sa pakikinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa patutunang sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.